Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang sa pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Haabutin ng 3 araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Ninibe." Pagkaraan ng 40 araw, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninibe, "Ito'y utos ng hari at kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisiyan ng lahat ang nagawan ng kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayan mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos,
ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog sa haing sinunog. Di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pagpakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Magsisit tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo dumulog at manumbalik na lubos. O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa unang pagbasa natin, aklat ni Propeta Jonas, nakakagulat na yung mga taga-Ninive nakinig kay Jonas. Dahil pinahayag ni Jonas na gugunawin ng Diyos ang Ninive kapag hindi sila nagsisi at nagbagong buhay. Ang Ninive ay isang paganong lungsod. At nung marinig nila kay Jonas na gugunawin sila, nakinig sila at nagbagong buhay. Nagsisi, nagsuot sila ng sako bilang pagsasakripisyo. Naglagay sila ng abo. Kaya yung paglalagay ng abo ay ginagawa na panahon pa ng Biblia. Kaya yung Miyerkules ng abo, naglagay din tayo ng abo sa noon natin. Ito'y isang gawain para ipakita ang pagsisisi. Kaya yung mga taga-Ninive, nagsisi lahat sila mula sa hari hanggang sa pinaka-ordinaryong mamamayan. Bakit nakakagulat? Kasi mismong si Jonas
Gusto niya parusahan ang Nineveh. Napilitan lang si Jonas na sabihin sa kanila yung pinapasabi ng Diyos. Kung babasahin natin yung buong kwento ni Jonas, nung inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh para nga bigyan sila ng babala, lumihis siya ng direksyon, di siya nagpunta sa Nineveh. Naglakbay siya sa ibang lugar. Kaya lang habang nasa barko ay nagkaroon ng bagyo. Natuklasan ng mga tao na siya ang dahilan kaya bumabagyo dahil nga tumatakas siya sa utos ng Diyos. Kaya nga itinapon siya sa dagat, kinain siya ng malaking isda, 3 araw siya ron at 3 gabi, at saka ibinuga sa dalampasigan ng Nineveh. Kaya yung tinatakasan ni Jonas, doon din siya nauwi. Hindi niya pwedeng takasan yung iniuutos sa kanya ng Diyos na ipahayag yung pagsisisi. Kaya yung ating unang pagbasa ngayon, pinahayag na nga niya sa Nineveh, kahit labag sa kanyang kalooban. Kasi yung mga taga-Nineveh nga, mga pagano, si Jonas, isang Hudyo, isang Israelita, gusto niya gunawin ng Diyos itong mga makasalanan na ito. Parang tayo rin, galit tayo sa mga nagkakasala. Akala mo, hindi naman tayo makasalanan. Gusto natin parusahan sila. Ganon ang damdamin ni Jonas. Pero gayon nga, pinahayag niya sa lahat, nagugunawin sila pag hindi sila nagsisi, at ang nakakagulat ay pinakinggan at naniwala sa kanya ang mga taga-Nineveh. Kaya hindi itinuloy ni Jesus yung plano niyang gunawin ang taga-Nineveh. At ito ang binabanggit ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Galit siya sa mga kababayan niya. Sabi niya, napakasama ng lahing ito kasi ayaw makinig sa kanya. Si Jesus nagpapahayag din ng pagsisisi, pero ayaw siyang pakinggan. Naghahanap pa sila, kunwari, ng ibang palatandaan. At ang sabi ni Jesus, anong palatandaan pa ang hahanapin ninyo? Ako na ito, anak ng Diyos. Tapos sinabi niya, kung nung panahon ni Jonas, nakinig sila kay Jonas, sino lang ba si Jonas? Karaniwang propeta at saka napilitan lang. Pero pinakinggan pa rin. Samantalang si Jesus, naparito, nagkatawang tao, anak ng Diyos, nagpakababa, kasi gusto niya magsisi lahat, pero hindi siya pinansin. Hindi siya tinanggap. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, sa araw ng paghuhukom ay titindig si Jonas, isusumpa ang lahing ito. Kasi nga, si Jonas pinakinggan ng mga taga-Nineveh, sino lang si Jonas kumpara kay Jesus? Si Jesus na ang pinakamatinding tanda ng Diyos dahil anak na siya ng Diyos. Kaya yung hindi siya pakinggan, yan ang pinakamalaking kasalanan na pwedeng magawa natin. Sabi rin ni Jesus, titindig din yung reyna ng Timog. Pag binasa natin yung kwento ni Haring Solomon, binisita siya ng reyna ng Sheba. Ito'y sa katimugan. Pinuntahan si Solomon para makinig ng kanyang mga aral at karunungan. Kasi nga kilala si Solomon sa kanyang karunungan. Layo ng nilakbay ng reyna na yon para makinig lang kay Solomon. At eto si Jesus, kasama na nila, nagtataglay ng lubos na karunungan, hindi pa nila pinakinggan. Kaya sabi ni Jesus, titindig din yung reyna ng Timog. Isusumpa ang lahing ito. Kasi nga siya
talagang sinaga niyang maglakbay, marinig lang si Solomon, higit kay Solomon si Jesus. Dahil siya nga ay anak ng Diyos. Pinapahiwatig din ni Jesus, pag tinanggihan natin siya, hindi lang pwedeng tanggihan si Jesus. Pananagutan natin kapag hindi tayo nakinig sa Kanya. Kaya tayong mga Kristiyano, mas malaki ang pananagutan natin. Kasi nakilala at narinig natin si Jesus. Siya na ang pinakadakilang pinadala ng Diyos para magsisi tayo. Kaya ang isang Kristiyanong makasalanan, ang isang Kristiyanong hindi nakikinig kay Jesus, mas malaki ang pananagutan. Kasi narinig na natin si Jesus, di pa natin tinanggap. Kung yung mga hindi nakakilala kay Jesus nagkakasala, mas mababaw yung kanilang pananagutan. Kasi hindi nila nakilala at nakapakinig kay Jesus. Pero tayong mga Kristiyano, araw-araw tayong nakikinig kay Jesus. Kapag ka ang buhay natin, taliwas pa rin sa kalooban ng Panginoon, mas malaki ang pananagutan natin. Mas malaki ang parusa natin, kumbaga. Kasi nasa atin na si Jesus, tinanggihan pa natin. Kaya bilang Kristiyano, malaki ang responsibilidad natin. Mas malaki kaysa sa ibang tao. Kaya nga, magseryoso tayo. Hindi natin basta pwedeng tanggihan si Jesus nang hindi natin pananagutan. Lahat ng tao na pinagpahayagan ng Diyos ng palatandaan ng pagsisisi at tumanggi, mananagot siya. Kaya hindi lang pwedeng, ayaw kong makinig. Yung ayaw mong makinig, may consequence. Kaya haharapin natin yung consequence ng desisyon natin. Ngayong panahon ng Kwaresma, kumakatok uli si Jesus sa puso natin. Kumakatok para paanyayahan tayo na usisain ang sarili natin, tingnan kung saan tayo nagkulang at magsisi at magbagong buhay. Kapag hindi mo pinagbuksan ng pinto si Jesus, ayaw mong magsisi, lagot ka. Natuklasan ni Jonas na hindi maaring takasan ang Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay at matatag na pagtitiwala sa panawagan ni Kristo na magsisi sa kasalanan. Ating itugon, Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi sa kasalanan sa mga naghahanap sa Panginoon ng buong puso. Ama naming lahat, Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito, naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga yumao,
naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid natin na humihiling ng ating panalangin. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng pamisa para sa kanilang intensyon. Panginoon, pagbuksan ka nawa namin ng pinto ng aming puso, ikaw na kumakatok sa aming puso upang anyayahan kaming magsisi at magbagong loob. Nawa wag naming baliwalain ang tawag mo sa aming magsisi. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa paikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak mong minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang makaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.